Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli tayo magkakaroon ng ating daily words of encouragement. Salamat sa Panginoon, kahit nasang lugar po tayo, ay pwede po tayong sama-sama sa mga ganitong programa sa ating pong live streaming. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos naming banal, salamat po sa inyong kabutihan, pag-iingat, at sa ginawa sa maghapong ito, lalong-lalo na po ang proteksyon at pag-iingat niyo po sa amin na wala pong masamang nangyari. At muli ay nandito po kami upang sa ganon, matuto ng mga salita po ninyo at mapalapit po kami sa inyo, Panginoon, sa aming relasyon bilang isang inyong anak. Bless niyo po ang lahat na nakikinig sa amin sila dako ng lugar, O God, na sila po ay ma-encourage at matuto ng mga prinsipyo ng inyong salita. Tawad din po sa lahat ng kasalanan po. In Jesus' name I pray. Amen. So dito po tayo sa Psalm muna po and chapter 46 verse 1. Let's just get some words of encouragement at prinsipyo sa dito po muna. Salmo chapter 46 verse 1. Ito po ay sulat na to the chief musician for the sons of Korah, a song upon Alamot. Sabi, ito pong pamagat dito, okay? So, sabi ng Bible, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Yan po ang ating topic ngayong gabi, in time of trouble, okay? So, wala po muna yan, alright? So, a very present help in time of trouble or in time of trouble. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, in trouble, okay? So, tatlong bagay po ang binanggit dito na pwede tayong makakuha ng words of encouragement at prinsipyo, sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng trouble sa buhay. Sapagkat alam niyo po, ang trouble po ay talagang parte po yan ng buhay, hindi po yan naiiwasan ni naman. And, pero pag hindi po tayo careful, baka ma-mistreat po natin ang trouble na yan. Instead na tayo po ay mapalapit sa Diyos, imbes na tayo po ay magtiwala sa Diyos, imbes na tayo po ay manalangin sa ating Panginoon, baka sa halip ay na ganun ay sisihin pa natin siya. O kaya naman lumayo tayo sa Diyos dahil may trouble tayo. O kaya sisihin natin ang Diyos. O kaya naman mag-backslide na lang tayo. Sapagkat hindi po natin na-handle yung trouble ayon sa salita ng Diyos. Diba? Kaya nga po napakahalaga na in times of trouble, sa panahon po ng trouble sa ating pong buhay, lagi natin iisipin na God is our refuge. Una po yan. Pangalawa, God is our strength. At pangatlo, God is our help. A present help. Sabi po ng Bible. Alright, tatlong karakteristik po na makikita po natin ng Panginoon dito. Siya po ang ating refuge. At siya ang ating strength. Siya rin po ang ating help. Okay, so tumutulong sa atin, mga kapatid. So, naalala ko po, itong refuge na ito, nung Old Testament time, pag nagkakasala po ang mga Israelita nung araw,
at anumang klaseng nagawang kasalanan yan, pupunta po sila doon sa tinatawag na the City of Refuge. At alam niyo po, pag nandoon po sila sa City of Refuge, wala pong pwedeng makagalaw sa kanila. Oo, hanggang sa matapos po yung kanilang yung span, na pwede na silang lumabas. Kumbaga, merong taon di ba? Para hindi po kumbaga pagbayaran nila yung kasalanan nila. Habang nandun sila sa City of Refuge, hindi po sila gagalawin, hindi po sila pwedeng saktan, hindi po sila pwedeng hampasin or latiguhin, anumang bagay na yan. Okay? So, safe na safe po sila doon sa City of Refuge hanggang sa magsalita po yung judge during that time, o kaya yung elder ng kanilang tribo, sasabihin niya, napatawad na itong tauin ito, pwede na siyang lumabas at wala pong mangyayaring masama sa kanya. So ang tawag po doon sa Bible ay City of Refuge. Alam niyo po ba, mga kapatid, sa panahon naman po na tayo po ay talagang binabanatan ng dyablo, itinitempt ng dyablo, at tayo po ay to the point na mag-yield sa temptation at magkasala po tayo. Oo, ang mga tao pag nagkasala na tayo, talagang marami na silang ikukondena na tayo, o kaya naman talagang marami na silang kritisismo, marami na silang sasabihin. Pero nais kong sabihin sa bawat isa sa atin, sa panahon na tayo po ay nagkakamali at nagkakasala, tandaan natin na pwede po tayong lumapit sa Panginoon bilang isang refuge po natin, at wala pong makakagalaw po sa atin. Wala pong kahit sino ang bagay. At ang sabi nga sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Napakatapat ng Panginoon na sabi ng Bible ay faithful to forgive us our sins and to cleanse us from our unrighteousness. Sabi po sa 1 John 1:9. Salamat sa Panginoon na ang Diyos ay always a God of second chances. Diba? Ang tao, pagka nagkamali ka na, talagang aayawan ka na, ikukondena ka na, at chichismis ka na kung ano-ano. Tandaan po natin, hindi po tayo perfecto man, nagkakamali po tayo, pero sa mga panahon na yan, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon upang siya yung maging place of refuge natin. Katulad sa Old Testament, pag nandun na yung taong nagkamalit, nagkasala, hindi na siya pwedeng galawin naman. At salamat sa Panginoon, kahit hanggang sa panahon ito, wala man yung City of Refuge sa ating pong bansa o saan man tayo naroroon. Pero ang Diyos ang ating refuge, kapatid. Another implication pa po ng refuge ay shelter. Alright? Shelter. Pagka may bagyo po na dadating, syempre nakakatakot po sa labas, pagkikidlat-kidlat, kukulog-kulog, napakalakas sa hangin, napakalakas sa bagyo. Talagang talagang trouble time. Oo. Pero akalain niyo, tingnan niyo po ito. Pag nandoon tayo sa loob ng bahay natin, which is our refuge, kahit na kumidlat pa yan ng napakalakas, kahit kumulog pa yan, kahit napakalakas na hangin, relax lang po tayo. Bakit? Nasa refuge po tayo sa bahay. Nasa shelter po tayo. Oo, nagkakape-kape lang doon, nagpapandesal, di ba? Oo. At relax sapagkat alam natin na nandun tayo sa place of refuge. Yung shelter natin ng ating tahanan. Kaya alam niyo po, ang mga tao wala sa Panginoon sa panahon ng trouble sa kanilang buhay, natatakot na sila. So, yung iba nga, nagpapakamatay na Yung iba, tuliro, hindi alam ang gagawin. Alak ang solusyon ng kanyang problema. Hindi po ganun. Meron po tayong Diyos, kapatid, na pwede pong lapitan natin na kung saan ay a place of refuge para po sa ating trouble, kapatid. At ang sabi ng Bible ay safe po tayo sa kamay ng Diyos. He is our security. Wala pong makakagalaw sa atin yan. Babantayan ka niyan, proprotektahan ka niyan, at
God will take care of you in the place of refuge. And the person of our refuge is no other than our great Almighty God. Alright? Pangalawa, itong sabi ng Bible na strength. Bakit God is our strength? Sapagkat many times po, kasayat sa gusto natin, marami po tayong kumbaga kahinaan sa buhay. Marami po tayong kahinaan sa buhay. Oho, at kapag pagkakatiwalaan lang po natin ang sariling kakayanan, wala po tayong ma-accomplish sa mahusay. Oo. So, sapagkat limitado po tayo. God is unlimited and we are limited. God is all-knowing at tayo po ay hindi all-knowing. Diba? So, kaya nga po, mga kapatid, sabi nga ni Apostol Pablo, doon sa Corinthians, sabi niya, yung binibig niya ang Panginoong Kristo na 3 times at alisin yung turn in the flesh sa kanya, hindi ko aalisin yan, Pablo, sabi ng Panginoon, para magtiwala ka sa akin. Kasi pag inalis ko yung turn in the flesh na yan, marahil ay makalimutan mo na ako, hindi ka na magtitiwala sa akin. Nandyan lang yan, yung turn in the flesh na yan. Pero huwag kang mag-alala, sabi niya, my grace is sufficient for your weakness and my strength, sabi ng Bible. And my grace is made perfect, sabi niya, for your strength. Diba? So, ang Panginoon po, yung kanyang grace ay sufficient at yung kanyang strength ay sufficient sa ating pong kahinaan. Oho, kaya tingnan niyo po, may maraming pagkakataon sa ating buhay pag nahihirapan po tayo at nabibigatan. Ang ginagawa na lamang po natin ay nakahiga na lang tayo, natutulog, o kaya naman hindi na natin alam ang gagawin eh. Oo, ang sasabihin na lang natin, Panginoon, bahala ka na sa akin. Oo, pinagkakatiwala ko ng aking pamilya, ang aking anak, ang aking asawa, ang aking negosyo, ang aking trabaho, ang mga pinaglalaban ko. Bahala ka na sa Panginoon sa akin, hindi ko kaya, may nahihirapan ako, dami-dami. Oo. So, pero akalain niyo po, pagtulog mo at paggising mo, meron ka ulit lakas para magtrabaho, meron ka ulit lakas para harapin yung mga trouble na yan. Why? Because God's strength is sufficient for our weakness, mga kapatid. So, palalakasin po tayo ng ating Panginoon. So, we can face any challenges and troubles of life. Basta manatili lang tayo sa Panginoon. Kaya nga ang advantage po tayo natin na believer sa Diyos, sa panahon ng trouble po, meron tayong lalapitan na Diyos. Yung mga unbeliever, yung walang Diyos, sa panahon ng trouble, wala na silang lalapitan. Kaya nagpapakamatay yung iba. Oo. Kaya hindi na nila alam ang gagawin. Bakit? Wala na silang lalapitan eh. Samantalang sa atin, pag meron tayong trouble, at hindi natin kaya yung trouble dahil mahina tayo, salamat sa Panginoon na meron tayong lalapitan na Diyos, na ating strength that made perfect for our weakness. So God is our strength. At pangatlo po, sabi dito, a very present help in trouble. So akalaan niyo po yan, God will not always late to help us. Kaya nga naniniwala tayo na the best time is God's perfect time. Bakit? Kasi sabi niya, a very present help in trouble. Pag kailangan mo ang Diyos, present siya. Hindi kailanman absent ang Diyos. So, present ang Diyos sa atin, kapatid. Pagka nangailangan ka, sabi ng Diyos, present. Pagka tayo ay ng problema, sabi ng Diyos, present. Pag may problema ka sa trabaho, negosyo, o sa pamilya mo, sabi ng Diyos, present. Present help. Mapagkakatiwalaan po ang Diyos, kapatid. Mapagkakatiwalaan siya. Hindi siya, kumbaga, bahala ka sa buhay mo. Hindi yung pag lumapit tayo sa Diyos, bahala ka sa buhay mo. Okay? Bahala ka, mamroblema ka, wala akong pakialam sa'yo. Salamat sa Panginoon, hindi ko ng Diyos eh. Diba? Na wala akong pakialam. Hindi. Ang Diyos po, sabi nga ng Bible, ay 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. May pakialam po ang ating Panginoon. A very present help in trouble. Tutulungan tayo, tutulungan. Oo.
So, hindi kayo tatapoy. Sabi nga noong doon sa sa Luke 6:37 sino man ang lumalapit sa akin, sabi doon, hindi ko kailanman itataboy. Diba? Hindi itataboy. Bakit? Handa ang Diyos, laging tulungan tayo. Kaya naalala ko pa yung sabi ni Solomon doon sa Book of Proverbs, pag merong nagpatulong sa iyo, sabi niya, huwag mo na siyang pabalikin bukas. Oo. Ibigay mo na ang tulong. Kung kakayanan mo namang tumulong ngayon, ibigay mo na ngayon. Huwag mo na siyang pabalikin bukas. Sabi po ni King Solomon yan sa Book of Proverbs. Oo, huwag mo nang sabihin, babalik ka bukas. Kung kakayanan mo ngayon, ay itulong na. Bakit? Hindi naman natin alam kung buhay pa tayo bukas. Oo. Kaya nga po, ganun ang ating Panginoon. Hindi tayo pinaghihintay in times of need, in times of trouble. Because He is always there. Present help. Oo. Present help. Pagka nag-trouble ka, tawagan mo yung sino mang tao. Baka hindi, saka na, busy pa ako, baka sabihin gano'n tawagan mo yung pinagkakatiwalaan mo, tawagan mo yung kapitbahay mo, tawagan mo yung sino man dyan, di ba? Baka sasabihin niya, pasensya ka na, marami pa akong gagawin at pupuntahan. Oo. At sa katunayan, marami din akong trouble. Kaya ngayon yung pag sa Diyos po tayo pumunta, ang sabi ng Bible, present help. Handang tumulong po sa panahon ng trouble. Salamat sa ating Diyos. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Bless po sa aming buhay mga prinsipyong ito. Thank God because sa panahon ng trouble, you are our refuge, strength, and a present help. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Bless po ang aming pamilya. O Diyos, kayo po ang pinagkakatiwalaan namin na refuge sa amin, strength at help sa panahon ng trouble, Panginoon. Please take care of our family. At huwag niyo po kaming pababayaan. Bless niyo po ang lahat ng nakikinig, saan man sila naroon, sa po ng kanilang pamilya, sa lahat ng kanilang pangangailangan, financial, material, physical, and spiritual. Please continue to bless them. In Jesus' name I pray. Amen. So, yan po ang ating daily words of encouragement. See you po on our next episode. God bless you all.